Naglabas na ng arrest warrant ang Pampanga Regional Trial Court laban sa ilang individual na sangkot umano sa iligal na pogo sa bansa. Kabilang sa mga inisyuhan si dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong at 40 iba pa. Nakikipag-ugnayan naman na ngayon ang Department of Justice o DOJ sa Interpol para mabilis na mapauwi si Roque na ngayon nasa Netherlands. Narito ang report mula kay Criza Lopez. Sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Angeles City, Pampanga Regional Trial Court, ipinaaresto na ng korte sina dating presidential spokesperson Harry Roque at businesswoman na si Cassandra Leong dahil sa kasong human trafficking na may kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Inilabas ng Angeles City RTC Branch 118 ang arrest warrant matapos isampa ang 11 criminal cases sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Nagmula ang mga kasong kriminal mula sa ilang isinagawang raid sa mga umano'y Pogo hubs. Dito na isiwalat ang samot-saring paglabag sa labor, illegal detention at iba pang paglabag na may kinalaman sa human trafficking. Tinukoy ng prosecutor ang mga paglabag sa Section 4 na may kinalaman sa Section 6 ng Republic Act 9208 kung saan sakop nito ang pangangasiwa ng trafficking katulad ng recruitment at pang-aabuso sa tao. Ilan sa mga individual na sangkot sa kaso sina Sam C. alias Boss Eric, Terry Ye alias Boss Terry at si Norman Macapagal. Ang pag-i-issue ng arrest warrant ay isang mahalagang pag-usad ng gobyerno sa pag-aresto sa mga iligal na pogo. Samantala nakarating na kay Roque ang balitang pag-i-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Roque, may mga nakahanda siyang remedyo katulad ng karapatan umano niya na maghain sa RTC na i-dismiss ang kaso dahil sa grave abuse of discretion. Dahilan niya ay wala umanong ebidensya na siya ay nag-recruit gumamit ng dahas at wala ring umanong ebidensya na nakipagsabuatan siya sa kanyang mga kliyente. Bagamat malabo na panigan siya ng DOJ ay susubukan din ni Roque na maghain ng motion for reconsideration. Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, no, na matapos na magkaroon ng resolution ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po akong mga remedyo na gagawin ko naman po. No. Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, ay kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo. No? Bagamat nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, ay meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Nanindigan din si Roque na pawang panggigipit lamang sa kanya ng administrasyon ang mga isinampang kasong kriminal laban sa kanya dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa pamilya Duterte. Nagpapatunay rin anya ito na matibay ang kanyang petisyon for asylum sa Netherlands. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking at inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon na umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po. Ayon naman sa DOJ, maaari silang humingi ng tulong sa Interpol para maisilbi ang arrest warrant kay Roque habang ito'y nasa ibang bansa. Noong August 2024, inimbestigahan ng House of Representatives ang mga pagkakaugnay ni Roque sa dalawang operasyon ng Pogo sa Pampanga. Matapos mapatawan ng Kamara ng dalawang contempt order, naglaho ang presensya ni Roque sa publiko. Kahit pa tiniyak ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Roque, kinumpirma ng Department of Justice na nakalabas na ang dating opisyal sa Pilipinas. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.